Kumusta po kayong lahat? Ako po si Katoto Burgos. Taga rito ako sa bayan ng Mahusay. Isa akong barangay health worker. Ako ay pupunta sa aming multipurpose hall sa barangay. May mahalaga kaming pagtitipon ngayong araw na to. Pag-uusapan namin ang tungkol sa bird flu. Darating ang isang dalubhasa na si Dr. Raul Destura. Halika, sumunod kayo sa akin at makinig na rin kayo sa aming pulong ukol sa bird flu. Manood at makinig na tayo! Ganito po ang ating makikita sakaling dumating ang malungkot na pagkakataon na ating lahat na pinagdarasal na hindi mangyari. Ang paglaganap ng bird flu sa ating bayan. Maraming hayop ang mamamatay. Pinangambahan na marami ding tao ang mamamatay kung hindi makontrol ang paglaganap ng bird flu sa mga hayop. Kailangan tayong magtulungan upang maiwasan mangyari ito. Ang bird flu ay talagang isang karamdaman ng mga ibon. Maaari nating isipin na ang mga ibon ay nagkakatrangkaso. Madaling nakakahawa ito sa ibang mga kapwa-ibon. Ang ibong may bird flu ay maaaring may sipon, ubo, lagnat, pagtatae o panghihina. Ang kanilang mga balahibo ay di makinis, ang mga paa ay maaaring manas, ang kanilang palong ay di nakatayo. Katulad ng maraming tao, kapag may sakit ang ibon ay wala ring ganang kumain. Tandaan lamang natin na hindi lahat ng sakit ng ibon ay bird flu. Kaya kailangan natin kumonsulta sa mga eksperto kung may napapansin tayong ganitong mga simptomas sa ating mga alaga. Dapat ay mag-report kaagad sa pinakamalapit na barangay, munisipyo o veterinaryo. Ano pong tanong nila? Bakit po parang napakalaking problema ang bird flu na ito? Pati sa mga eskwela at sa radyo na narinig namin. Bihirang-bihira lang namang magkasakit ang mga alaga kong hayop. Hindi po pangkaraniwan ang sakit na bird flu. Pero kung may isang ibon na magkasakit nito, malaki ang posibilidad na maraming ibon at tao ang magkakasakit. Lubhang nakakahawa ang virus di lamang sa mga ibon, kung hindi sa tao din, lalong-lalo na sa mga nag-aalaga ng ibon o manukan na mayroong ganitong virus. Tayong lahat ay kailangan maghanda para sa posibilidad ng isang malawakang sakuna na tulad ng bird flu. Tama lang na ating ipagmalaki na hanggang sa ngayon, taong 2007, ang Pilipinas ay bird flu free. Di gaya ng ating mga kalapitbayan sa Asia na marami nang naging karanasan sa sakit na ito. Wala pa tayong kaso ng bird flu. Marahil ito ay dahil sa pagtutulungan ng pamahalaan, mga pribadong grupo, at ang mga Pilipinong mamamayan katulad nating lahat. Marami ding nagsasabi na marahil tayo ay totoong pinagpapala. Kailangan ng ating tuloy-tuloy na pagtutulungan para manatiling tayo ay bird flu free. Panoorin natin ang mga pahayag ng ating mga kasamahan sa Bureau of Animal Industry. Ang Philippines, we have the Avian Influenza Protection Program, which is the country's response to the global threat of pandemic influenza. Pag ma-detect ang virus sa isang lugar, we have to secure the 3 kilometers radius, no? So we will kill all the birds, stamp out ang tawag doon. We stamp out all the birds within the 3 kilometers radius, and then we have to secure also the 7 kilometers radius, where we are going to conduct intensive surveillance to check kung meron pang mga outbreak. So yan, we have task forces all over the Philippines. We have the National AI Task Force, the Regional Task Force, the Provincial and the Municipal. So we are encouraging them to have this task force para kung merong outbreak, they will report right away and call all task forces to work together in order to maintain the possible spread of the virus. Ang isang commercial farm ay suspect kapag 3% ng mga manok at ibang alagang ibon ay biglang mamamatay sa isang araw at doble sa susunod na 3 araw. Ibig sabihin, kung mayroong 100 na manok at biglang noong Lunes may 3 na nagkasakit at namatay, at may 6 pang namatay mula Martes hanggang Huwebes, mag-report kaagad. Kung ang farm ay nasa likod lamang ng ating bahay, magsuspetsa kung may mamamatay na manok sa 2 o higit pang nakakatabing bahay sa ating barangay. Kung sinususpetsa nating may bird flu ang ating mga alagang hayop,
mag-report agad sa Bureau of Animal Industry Regional Field Units ng Kagawaran ng Agrikultura o kaya sa veterinaryo ng lungsod, munisipyo o probinsya. Kailangan maimbestiga ang posibleng kaso ng bird flu sa loob ng 24 oras. Ang team na mag-iimbestiga ay binubuo ng veterinarya ng ating syudad, munisipyo o probinsya, kasamang iba pang mga teknisyan o dalubhasa sa sakit na ito. Kailangan ding itong malaman ng mga opisyal ng barangay o pulisya para hindi magkagulo habang nag-iimbestiga at mailayo ang mga tao sa mga ibong may sakit. Kung ang suspect farm ay ang red na bilog, may 3-kilometer radius area na under quarantine palibot sa suspect farm. Ibig sabihin po nito, kapag nag-declare ng quarantine zone level 1 ang Bureau of Animal Industry o BAI, magiging kontrolado ang paggalaw ng mga manok, ibang hayop at produkto ng manok. Samantala ay magpapadala ng kaukulang mga test sa laboratorio para malaman kung bird flu nga. Kapag malaman na totoong bird flu nga ang sakit ng mga ibon, ay dapat mapatay lahat ng ibon at manok sa lugar na sakop ng 7-kilometer radius. Ang Kagawaran ng Agrikultura at ang mga veterinaryo sa tulong ng mga tao sa farm ay dapat magtulungan upang mapatay ang lahat ng ibon. Malaki ang magiging papel ng local government at mga barangay natin para panatilihing mapayapa at maayos ang paggawa nating ito. Mahalagang bilang may mga may-ari ng mga farms at nag-aalaga ng mga manok ay maintindihan natin ang isyong ito. Huwag nating isipin na malulugi tayo kung kailangan patayin ang mga hayop. Isipin natin ang kalusugan ng ating pamilya at mga kabarangay. Ibig ko pong paalalahanan kayo na sana ay ating bigyan pansin ang mga naibahagi sa atin sa araw na ito. Kung mangyari sa kasamaang palad na may sunod-sunod na manok na nagkakasakit o mamamatay sa ating mga farms, please report kaagad sa kapitan ng barangay o sa iba niyang mga kasamahan dito sa health center o sa Department of Agriculture. Huwag na kayong mag-alala kung ano ang nakahinatnan ng inyong manukan. Tutulungan naman tayo ng ating gobyerno upang maibalik ang mga nawalang kapital. Ano po ang mangyayari kung hindi kami mag-report? Unang-una, dapat ay kaagad talagang malaman ng kinauukulan ng impormasyon na ganito upang mabigyan ng mabilis na tugon at aksyon. Pangalawa, kung sakaling ang sakit ay hindi maagapan sa hayop at maaaring lumipat ito sa tao, ang bird flu sa tao ay nakamamatay. Katulad din sa ibon, madaling makahawa, parang trangkaso. Wala pang 100% na lunas dito. Ang pagdami ng bird flu sa tao ang ating talagang ibig iwasan dahil ito ang mga hakbang patungo sa isang tinatawag na pandemic. Marami sa atin, pati ang ating mga anak ay maaaring mamatay kapag ito ay mangyari. Sa ating bayan, sa ating bansa at sa buong mundo. Huwag naman po sana. Maaari po bang iwasan ang pandemic? Oo, basta tayong lahat ay magmasid at maghanda. At kung may napansin tayong kakaiba sa ating mga farms, mag-report agad tayo sa mga kinauukulan. Kung may mga nakita tayong patay na hayop, iwasan nating ito ay hawakan o galawin. Huwag palapitin ang mga kapamilya, lalo na ang mga bata sa mga patay na hayop. Importante rin na huwag tayong tumanggap ng mga illegal na mga ibon o yung mga import ng hindi dumadaan sa inspeksyon. Huwag tayong mag-uwi ng mga migratory birds kahit saan man sila galing. Baka dala ng mga ito ang sakit mula sa ibang bansa. Sa tulong ng bawat isa sa atin ay may iwasan natin ito. Tandaan, kailangan nating magtulungan para manatiling bird flu free ang ating bansa. Ito ay mahalaga para sa ating ekonomiya, pero higit na mahalaga para sa kalusugan nating lahat.